Today ay sisilipin natin ang kuwebang pinagtaguan ni Emilio Aguinaldo noong panahon ng mga Kastila. Dito sa Barangay Biak na Bato, San Miguel, Bulacan ay matatagpuan ang kuweba kung saan nagtago at nahuli si Emilio Aguinaldo. Isa ang lugar na ito na masasabing nagkaroon ng malaking bahagi sa ating kasaysayan. Isang kasaysayan kung saan natamo natin ang ating kalayaan mula sa mga mananakop na Kastila. So mga kaponyo, andito na tayo sa Biak na Bato at kasama natin yung isang tour guide kasi hindi tayo makakapasok kapag walang tour guide, si Ate RG, at pupuntahan natin yung tinatawag nilang Emilio Aguinaldo Cave. Tama po? Apo. So sa lahat ng history at information about sa cave, kay Ate RG tayo magtatanong at para malaman nyo rin kung ano ba yung meron dito sa may Aguinaldo Cave. So andito to sa may Biak na Bato, no? Yes po, sir. Biak na Bato, okay sir. Tara. Pero pag umuulan naman, maganda naman yung ano. Yes po, sir. Maganda po siya. Yun nga lamang po pag tuloy-tuloy po yung ulan niya, then mataas na po yung tubig, ano na po siya, automatic close po. Okay. So yung Biak na Bato, matagal na siyang binuksan sa publiko for tourist spot. Yes po, sir. Matagal na po. Dito naman po, kung mag-explore po kayo, dito nyo po makikita yung pinagkutahan nila Emilio Aguinaldo. Nung panahon po na dito po sila nagtago. Ayos pala, talagang historical. Yes po, sir. Maliban po doon, meron po tayong highlights dito sa Biak na Bato. Nandun po siya sa viewing deck. Makikita niyo po yung pinakabungad niyo. Pinakabungad niya, yun po yung Bahay Paniki Cave. Yun po yung cave naman po kung saan nagsimula yung pangalan ng aming barangay. Kaya po natawag na Barangay Biak na Bato, San Miguel de Mayuma. Okay, so mga ponyo, samahan nyo kami at ituturo tayo ni Ate RG dito sa pinagmamalaki nilang tourist spot at historical place. Ito ay ang Biak na Bato. Tara, let's yes go. Po. Hanging bridge. Yes po. Ito po yung bridge na nagdudugtong sa San Miguel and then po sa DRT. So yung Biak na Bato kasi, meron po siyang dalawang bayan na nakakasakop. Yun po yung Doña Remedios Trinidad and then po yung San Miguel, Bulacan. Okay, so tuloy na to. Mga katingin mo mga ilang taon na siya? Ito po, centennial na rin po siya. Yun nga lang po sa sobrang katagalan. Nare-repair po siya. Pero safe pa rin naman daanan? Yes po, safe naman po siya. Yun lamang po yung ating bridges meron pong capacity. Ang kaya lang pong dumaan dito is meron pong 5. Kasama po yung ating tour guide, katulad ko, is 6. Okay, nakakatakot, grabe. Medyo wavy lang po ito kasi ito po yung hanging bridge niya talagang gamit. Unlike po sa kabila, kung papasok po kasi ng Bahay Paniki Cave is meron pong isa pang hanging bridge. Yun po ang tawag namin na second hanging bridge. Mauga nga siya. Yes po. Pag marami po kasi sir ang at sabay-sabay, talagang mas mauga po siya. Nakakatakot, parang matibay pa rin ba yung mga kahoy? Yes po sir, matibay lang po. Ganito lang po siya tingnan, gawa nung exposed po siya sa araw. Matagal na itong tuloy na ito. Mga ilang taon na itong mga 100 years? Itinal na eh. Hindi lang po sir. Grabe, sobrang tagal. So mga kaponyo, sobrang excited ako makita yung historical na kuweba kung saan dito nagsimula yung sina Emilio Aguinaldo. Ano ba yung pinirmahan ni na Emilio Aguinaldo dito sa may kuweba? Yun po sir yung kasunduan. Kasunduan ng? Kasunduan upang sa pag-alis niya at paglisan niya dito sa Biak na Bato. Okay. Yun po yung sinasabi sir na binenta po niya yung ating bansang Pilipinas. Oh? Yes po, pero hindi po yun totoo. Mamaya po ipapaliwanag ko po pag nandun na po tayo sa Aguinaldo Cave. Okay. So dito may nakita ako parang shrine ba? Yes po, ito po yung mural shrine ni Emilio Aguinaldo. Okay, tara puntahan natin. Ang ganda. So dito nakalagay yung yung mga nangyari sa cave po sir. Ito po yun. Okay, ganda. Opo. First time kong nakakita. So ito, mga kaponyo, dito nakasulat yung mga nangyari dito sa lugar ng Biak na Bato. Yes po, ito po. Dito po unang naganap yung Republika ng Pilipinas noong May 1891. Wow. Yes po. At yun naman po yung pinirmahan ni Emilio Aguinaldo na pinagtibay noong November 16, 1891 din po. Grabe, dami tayong matututunan ito. First time ko ring naintindihan lahat ng historical
event dito sa Biak na Bato. So itong shrine na to, kailan siya ginagawa? I mean, ilang taon na siya? Hindi pa po, siguro maliit pa po kami. At dahil sa dayo lang po ako, sir, kailan ko lang din po siya nakita noong 2004. 2004. Yes po, ganito na po siya. So ito po yung mural shrine ni Emilio Aguinaldo. So yan po yung nasa gitna, yan po si Emilio Aguinaldo, Yes, yung unang presidente ng Pilipinas. So ito naman pong nasa right side niya, yan po si Felix Ferrer. Sa side naman po ng mga Katipunero, ito naman po si Artasio. Sa side naman po ng mga Kastila. So yan naman po yung mga nangyari sa gilid po na yan po yung mga nangyari dito sa Pilipinas. Yung nagkapirma. Yes po, dito sa Biak na Bato. So halimbawa po yan, may nagpupukpok o gumagawa ng sandata, yan po ay isang Katipunero. Okay. Kung saan sariling tabak po yung ginagamit. Sila rin po yung mismo may gawa nung panahon po ng Kastila. So ito naman po, ito po ay nangyari sa Aguinaldo Cave po saan yung sinasabi niyo po kaninang pinirmahan na kasunduan. Okay. So ito naman po ay nangyari sa tanggapan kung saan kung kayo po ay tunay ng Katipunero at nakapasok na po kayo sa ating pagsubok nila Juan de la Cruz. So yan po ang tawag po dyan is compact blood kung saan sarili niyo pong dugo ang ginagamit upang pampirma sa isang kontrata na katunayan na kayo po ay isa ng Katipunero at handang ipaglaban ang kapwa, ang Pilipinas. Sariling dugong ipipirma. Yes po, sir. Okay, grabe. Sarap blood. Ang sarap makarinig ng mga historical na event, no? So, after nito, saan ang sunod natin? Dito na po tayo, sir. Papakita ko rin po sa inyo yung board. Okay. Dito nyo po makikita kung ilan po ang sukat ng ating Biak na Bato National Park. Okay. Ito po yung ating sukat. Kung ilan hektarya yung ating national park. 658. Yes po. Round off po yan, sir, is meron na po siyang 659 hectares. Pero nung time po nila Manuel L. Quezon is meron po siyang 2,117 hectares. Ngayon naman po ay nahati po yun sa tatlong reservation. Okay. So ito po yung natira sa ating parke. Meron na lamang pong 659 hectares at meron pong 2 bayan na nakakasako. Okay. So yun po yung San Miguel, Bulacan and then yung Doña Remedios, Trinidad. So kung ito naman po mga nakikita nyo pong picture, halimbawa ito gagamitin ko na po yung aking tungkod. Ayan na. Ito po talaga yung purpose. So ito po for sightseeing na 300 is hanggang dito po sa viewing deck. And then makikita nyo na po yung bungad ng Bahay Paniki Cave kung saan nakatira yung ating mga paniki sa loob. So itong Paniki Cave naman po ay naging isang reception area nila Emilio Aguinaldo. So ito naman po yung mga samot-saring buhay na nakatira dito sa loob ng park. Yung ating mga insekto, mga butterfly, at yung kung saan dito po kayo pwedeng maligo. At ito naman po ay isang lapagan or bigornia. Ito po ay ginagamit sa pagkain. Ito po ay pang-asim. Ito naman po yung pinagmamalaki dito sa Biak na Bato, ang limestone frog or Platymantis biak. Endemic lang po siya at dito lang po siya makikita sa loob ng cave. Maliit lang po siya, sir. Hindi po siya katulad ng ibang palaka dito sa labas na malalaki. So bihira lang talaga yung yes palaka po, sir. At nandito po yan, yung cave na 4. Wow. Nasa ilalim po talaga siya ng lupa. Hindi talaga makikita sa labas, no? Yes po, sir. Meron naman po yung ngib kung saan yung tanggapan. Okay. Yun po yun. At ito naman po yung bird. Kung napapansin po, may ibon po rito. Nung panahon po nila Manuel L. Quezon, ang ating parke ay natawag din pong bird sanctuary. Gawa na sa sobrang dami ng ibon. Yes po. Okay. Ito po yung ating hanging bridge. Yung kanina. Yung 3 part naman po na yan, etong 3 picture na to ay Madlum. Madlum. Yes po, yan po yung Madlum River. Kaya po siya nandyan. Yung Madlum River po kasi is sakop po ng ating national park, ng Biak na Bato National Park. Okay. Talaga napaka-historical. Kaya mano ng Pilipinas actually. Yes po, sir. Isa po yun. Napakaganda. So, ang sunod natin ay? Dito na po, dadaanan po natin yung bungad lamang po ng Emilio Aguinaldo Cave. Okay. So, hindi siya napapasok? Noon po, napapasok po siya gamit ng bangka. Pero ngayon ay ipinagbabawal na rin. Gawa ng mga taga rito, mga lihitimo pong taga rito, ay dyan po kumukuha ng tubig inumin. Okay. Yung entrance, yung mga turistang pumapasok dito, dito po yun napupunta. Kung napapansin nyo po, mayroon pong mga bagong gawa. So, yan po yung mga nare-repair lang. Yes po.
Yan din po yung mga naapektuhan ng bagyong Karding. Ah, So marami okay. din pong nasira. Kahit po yung iba nating mga facilities dyan, yung ating mga CR, marami din pong nasira gawa ng bagyo. So, kailangan talaga ingatan to para sa mga bagong generation, Yung malaman nila kung ano ba talaga yung pangyayaring nangyari sa lugar na to. Yes po, sir. Nakakatuwa naman. So, yung kasunduan nangyari nung panahon ng Kastila. Yes po. Alright. Grabe yung bato. Laki. Opo, sir. Sobrang namangha ako sa lugar na ito dahil bukod sa nakatagong kwento tungkol sa mga nangyari sa unang presidente ng Pilipinas ay maa-amaze ka din sa ganda nitong lugar. So mga kaponyo, sa wakas, narating natin yung Aguinaldo Cave. Sinasabi niyang ating tour guide. Andito yon. So nakakatuwa. Talagang kakaiba yung lugar na to. Sa bungad pa lang, makikita nyo na talagang imposibleng makita ng mga kalaban. At talagang pwedeng pagtaguan ng ni Emilio Aguinaldo. Napakatahimik na lugar. Grabe. So tara, samahan nyo ako at papaliwanag sa atin ng ating tour guide kung ano ba yung nangyaring gaganapan dito sa biak na bato at tinatawag nilang Aguinaldo Cave. Agad kami nagtungo papunta sa kuweba. Kailangan lang naming mag-ingat dahil ang aming mga dinadaanan ay mga bato at posible kaming madulas sa bawat pagtungtong namin sa ibabaw ng mga batong ito. So ito lang yung way papunta dun sa ating sa Aguinaldo Cave. Yeah, po. Okay. Ayan, so mga kaponyo, pupunta tayo dun sa may bungad lang ng kuweba para ipakita sa atin ni Ate Archie kung ano ba yung makikita natin dito sa harap ng kuweba. So hindi siya napapasok all the way sa loob. Dahan-dahan tayo, medyo madulas tayo mga bato. Yan, grabe yung lugar. Super. Alright. So dito sa loob pwedeng maligo. Opo, sir. Hanggang dito lang po sa may bungad na to. Kung saan nandyan po si sir naliligo. O yan, so ito mga kaponyo, pansin nyo, merong naliligo rito. At pwede siyang liguan. Tabang siya, no? Opo. Yung tubig tabang. Opo. Okay. Malalim yung tubig sa loob. Meron pong parteng malalim. Mm-mm. Lalo na po kung saan nandun yung ating ibang makina. Mm-mm. At yung mga host, yung mga taga rito po, yung may mga kakayanan magpagawa, doon po nakalagay mismo sa may pinakabukal. Yung pirmahan, saan nangyari? Ito po, sir, ito po yung ating Aguinaldo Cave, kung saan pinirmahan ni Emilio Aguinaldo yung 3 kasunduan. Yung kasunduan po na yon ay yung pag-suko niya, yung pag-alis po niya dito sa Pilipinas, na halagang 400 daniels. Oh, may bayad. Meron naman pong, yung pangalawa naman po ay yung pagsuko na hindi bababa sa 200 rifles or armas sa halagang 200 daniels. And then po yung pag-awit po ng Tadeum Song, yung po yung song ng Christian song na 200 daniels din po. So kakabauan po is meron pong 800. Lahat na yan nangyari Yes dito? po. Opo. Yun po yung kasulatan, sir. Yun po yung kasunduan. Yun ang laman ng kasulatan? Yes po, sir. Alright. So yun po, ang witness po doon ay yung ating Balaong River and then po yung ating puno ng Balete. Okay, kung nakakapagsalita nga lang sila, no? Yes po, sir. Talagang masasabi nila yung nangyari. So dito sa kuweba na to, wala bang nagbago yan talaga since nung kauna-unahan? Meron naman pong nagbago, sir. Gawa po doon sa kabila is nagkaroon ng butas. Okay. Gawa nung nagkakaroon tayo ng mga landslide. Nagkakaroon tayo ng tectonic. So, nagkaroon po ng malaking bukal sa loob. At doon po kung saan yung mga taga rito ay dito po kumukuha ng mga tubig inumin. So, noon po napapasok po siya gamit ng bangka upang makita yung yung ibang turista po kasi is gustong makita yung lamesa ni Emilio Aguinaldo. Yes po, pero ngayon ay pinagbabawal na. Gawa ng mga taga rito nga po ay dito po kumukuha ng tubig inumin. Okay, pwede natin masilip hanggang doon. Pwede po, sir. Tara, silipin natin ng konti dito sa may harapan lang para makita natin kung ano ba itsura dito sa loob. Ayan po, sir. Wow! Ayan po. So, meron sa loob po na to, sir, kaya po medyo matagal naman pong nahuli si Emilio Aguinaldo ng mga Kastila. Sa loob po na yan, sir, sa pinakadulo po na yan, sir, is meron pong lagusan. Okay. Papunta pong Bahay Paniki Cave and then po sa Kwarto-Kwarto Cave. Kaya hindi siya mahahanap dito kasi pwede siyang magtago sa kabilang Yes po, sir. Pero sa pamamalagin lang po niya rito is meron lang pong 6 months. Okay, ano na buwan siyang tumigil dito sa kuweba na to? Yes po, sir. Tibay din, ano? Yes Ganda po. ng lugar. Kaya po, sir, nagkaroon po ng policy na mandatory na no guide, no entry. Okay. Marami po kasing mga ganyan po talaga, mga At least, nagbabandalism. mas maganda naman itong mayroong guide kasi nalalaman natin yung mga
Yes po. Kami history. po mga tour guide is hindi lamang po itinuturo yung tamang daan, kundi meron din po mga history kami na may konting binabahagi. Okay. Malaking bagay yun sa mga kabataan. Yes lalo po, sa sir. kabataan. Sobrang ganda. So yung mga ponyo, sobrang dami ko rin natutunan dito sa nangyari sa Biak na Bato. Actually, hindi ko siya maalala kung napag-aralan ba namin siya sa eskwelahan, pero dito ko lang nalaman talaga. Dito ko lang naalala na sa lugar na to pala ay napakalaking kasaysayan ng Pilipinas ang nangyari, which is yung sumuko si Emilio Aguinaldo. Tama, Yes no? po. So yun, salamat sa ating tour guide at na-educate na tayo patungkol sa kasaysayan ng nangyari dito sa Biak na Bato. Ate, salamat. Thank you din po.